Ang Sustansya ng Panaginip by 40 Saint Ignatius. Sa mundo ng Gulayanja, nagtipon-tipon ang mga punong gulay na sila talong, malunggay, kalabasa at ang kanilang punong gulay na si ampalaya. Bago pa lang ako dito sa Gulayanja, ano ho ba ang dapat kong gawin bilang isang gulay? Lahat ng gulay dito sa Gulayanja ay may isang layunin at ito ay ang magatid ng sustansya sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Tama ang ating pinuno. Pagkatapos nating mabili sa merkado at mayhain sa pagkainan, ang ating mga kaluluwa ay magbabalik dito sa Gulayanja upang magatid ng balita kung ang isang gulay ay nagawa ang kanyang misyon. At kung nagawa naman ng isang gulay ang kanyang misyon, siya ay mabibigyan ng gantimpala ng diwata ng mga gulay na si Diwata Gutansya. Ganun pala. Maraming salamat. Kinabukasan, ang gulay na si kalabasa ay nabili ni Aling Rosa para ipagluto ng pinakbet si Chari. Gulay na naman! Ayoko niyan! Di yan masarap! Papayat lang ako dyan eh! Wala bang chicken? Anak, kaka-chicken lang natin kahapon ah. Magulay ka naman. Masarap ito. Mas marami pa ang sustansya. Basta! Ayoko niyan! Hindi nga kumain ng inihandang pagkain ni Aling Rosa si Chari at tinapon pa ni Chari ang pagkain sa basurahan na di alam ng kanyang ina. Basta! Ayoko sa'yo! Ayoko diri! Habang natutulog ang lahat, nagsimulang maglakbay ang kaluluwa ni Kalabasa sa Gulayanja upang maghatid ng balita. Punong ampalaya, bigo po ako sa aking misyon. Hindi ko naibigay ang aking sustansya kay Chari sapagkat ayaw niya sa akin. Itinapon niya lamang ako. Wala akong magawa. Ang mga batang katulad niya ay dapat na mapursahan. Kung hindi, malalagot tayo kay Diwata Gutansya. At kailangan niya itong malaman. Naway magbago na si Chari. Sa panaginip ni Chari, naglakbay ang diwa ni Diwata Gutansya. Kamusta, Chari? Tignan mo nga yung katawan mo. Halos walang sustansya. Itinapon mo pa ang aking kaibigan si Kalabasa. Bakit kailangan mong gawin yun? Nilikha kami para magbigay ng sustansya sa'yo. Ngunit sinayang mo. At dahil dyan, magiging isa at kakaiba ka. Para maramdaman mo ang mabaliwala ng mga batang katulad mo. Hindi na totoo! Hindi ako naniniwala sa'yo. At nagsimula nga magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang ulo ay naging kalabasa. Ang kanyang kamay ay naging upo. Ang mga paa niya ay naging talong. At ang kanyang katawan ay naging ampalaya. Ayoko nito. Nangako ang papahalagan ko na kayo. Hindi ko nasasaya ang sustansya nyo. Promise, magbabago na po ako. Kung ganoon, kumagat ka ng isa sa upo mong kamay. Ha? Pero... Naniniwala na ako. Sana nga ay magbago ka na. Biglang nagising si Chari at dali-dali pinuntahan ang kanyang ina. Sorry ma, nakain na po ako ng gulay. Hindi ko na po sila sasayangin kasi masarap sila at masustansya. Ano nangyari sa'yo? Ngunit salamat at natauhan ka na. Anong gusto mong ulam ngayong tanghalian? Masarap na G-U-L-A-Y! Gulay! Masayang pinanood ng mga gulay sa Gulayanja si Chari sa kanyang mabuting pagbabago tungo sa masustansyang pamumuhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Chari. Maraming salamat po. Wakas.